proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang oras, 1 minuto, makalipas ang 10:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga pong muli sa ating mga tagapakinig dito sa ating programang Usap-Usapan. At syempre doon din sa ating mga tagapanood sa ating live streaming sa RP1 page. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Ako po si Ven Blones at kasama natin dito syempre pa si Miss Bea Gaza de Guzman. Bea, good morning. Yes, good morning Miss Ven at good morning po sa ating mga tagapakinig sa radyo 738 kHz at syempre sa bayang nakikinig nanonood dito po sa ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Okay. At ngayong araw, Bea, medyo gusto natin pampagood vibes, di ba? Yung magiging umpisa ng ating programa. Kasi talagang parang itong makakausap natin ay tungkol doon sa isang viral video no sa panahon ng mga kampanyahan na
I'm sure nakapagpa-good vibes din, no? Doon sa mga tao habang ang dami nating problema, di ba, na kinakaharap. Anyway, so mamaya sa unang bahagi po makakausap natin ang mismo, no, na nag-viral sa pamamaraan ng kanyang pangampanya mula sa San Ildefonso, Bulacan, ang kanilang bagong municipal councilor dyan, si Honorable Nongnong Bautista. At mamaya naman, Bea, dahil nagkakaproblema din tayo, no, dun sa tubig, no? May mga usapin kasi ngayon tungkol sa mga tubig sa mga panahon na to. Kaya mamaya sa second half ng ating programa, hopefully makausap natin ang administrator ng Local Water Utilities Administration o LUWA, si Attorney Jose Moises Joy Salonga. Yan, mamaya po sa second half. In the meantime, Bea, I'm sure ikaw din napapakanta, 'di ba? Pag naaalala mo yung ano na 'yon, 'di ba? Opo. Yung viral video na 'yon. So siguro tatanungin natin yung ating unang guest ngayong umaga. Katulad ng binanggit natin mula sa San Ildefonso, Bulacan, ang kanilang municipal councilor, si Honorable Nongnong Bautista. Nandiyan na ba siya, Win? Wala pa. Okay. Sige, so habang hinihintay natin si bagong halal na si Councilor Nongnong Bautista. Siguro, Bea, napanood mo yon, di ba? Yung Yes. nag-viral na yon na video ni Councilor Bautista. Anong say mo? Yes, ang cute po. Napaka pang millennial. Aha. Para po sa mga nanonood dyan ng Oo. Ano ba At yung... sumasayaw ng budots, gano'n. Pero kasi, alam mo, Bea, hindi lang siguro yun. No? Pero nakakatuwa talaga, no? Matutuwa ka doon sa video na yun. Pero, base doon sa nakausap natin si Attorney Gilbert Lawenco, 'di ba? Isang political strategist. Sabi niya parang nakaano doon yung pagiging yung humility, no? Yung pagiging humble niya doon sa kanyang pagmamakaawa. Yung ba sabi, walang yabang, 'di ba? Tapos syempre, iba rin yung alam mo naman mga Pilipino, 'di ba? Yung simpatya na nagmamakaawa ka na, 'di ba? Para mailagay siya doon sa kanyang posisyon. So, siguro magkasamang humility, yung sympathy at saka yung walang yabang at the same time ay nakakaaliw din, 'di ba? So, I'm sure parang naging magandang break 'yon, 'di ba? Bea, no, dun sa ating panahon ng kampanya kung saan meron ding mga nagiging problema. Pero mukhang nagkakaroon tayo ng problema dun sa ating guest. Ayan. So, wala pa ba siya, Win? Baka nakalimutan ni Councilor Bautista Ay, sa hindi dami. po, kausap ko po siya ngayon. Pwede pong sa Viber video. Kasi sumasagot siya sa Viber. Okay. So sa Viber. Councilor Nongnong, baka nakikinig ka sa amin ngayon. Napapakinggan mo kami dito sa ating programa. Tinatawagan po namin kayo. Ano kaya nangyari, no? Nako, excited pa naman ako. Pero sige, pag-usapan natin, Bea, yung kanyang ginawa, no, habang wala pa si Councilor. Kasi yung unang-una talagang parang awa nyo na 'di ba? Yun yung unang-unang words, 'di ba? Dun sa kanyang doon sa kanyang jingle na yun yung na nag-viral, actually yung video at saka yung jingle kasi sabi niya doon sa doon sa jingle, pangatlong laban na daw niya, hindi pa siya nananalo. So talagang nagmamakaawa na siya talaga. Oo nga po. Doon sa mga sa mga kababayan niya, no, na ipanalo na siya. At saka kasi may mga pangako din naman siya, no, doon sa mga doon sa kanyang jingle na yon. In fact, pagkatapos nung kanyang pagkapanalo pala, Bea, no, nagdesisyon din siya na magkaroon ng panibagong version, yung jingle na yon. Pero hindi ko pa yun nakikita, yung panibagong version niya. Tapos doon sa panibagong version na yon ng jingle niya, nagpasalamat siya, no, sa mga tumulong sa kanya, sa mga bumoto sa kanya, at sabi niya doon sa bagong version niya ay hindi niya bibiguin
yung mga bumoto sa kanya. Hindi na daw kayo magmamakaawa sa kanya. Nagpapasalamat na daw siya. Oo, nagpapasalamat siya. At saka kung dun sa unang version ng kanyang jingle, nagmamakaawa siya, na iboto siya. Dito, sabi niya, dun sa kanyang second version na pagpapasalamat, hindi daw magmamakaawa yung kanyang mga constituents, no? Dun sa mga serbisyo na dapat ay ibibigay niya. So, sabi niya doon, makakaasa, ano ba yan? O, ano nangyari? So, wala siya. Call daw after 5 minutes. Sige. Call daw after 5 minutes. So, yun naman pala, Bea. Wala. After 5 minutes, 5 minutes na. Okay, baka mukhang Mukhang busy si ano. mukhang naging busy mukhang masyadong sumikat na si Councilor Bautista dun sa kanyang viral jingle. So, itong itong jingle na to mukhang yun nga no, nag-work no, mukhang naging okay at napaboran nga si Councilor Bautista kasi parang siya yata ang pinakamaraming boto, Bea, tama ba? Opo. Siya yung pinakamaraming boto na natanggap. So, ibig sabihin, number 1 siya, ganon? Doon sa result na hindi lang po natin hawak ang datos sa ngayon, Aha. pero pwede nating i-check. Aha. Siya yung number 1 sa San Ildefonso, Bulacan. Doon sa mga municipal councilor. So, number 1 siya, no? Dahil doon. Sabi nga ni Attorney Lawenco, di ba? Yung kausap natin, isang political strategist, dahil nga medyo kaiba, no? Bago, usually ito yung novelty, 'di ba? So, nakahalina siya dun sa mga botante. Actually, hindi lang dun sa lugar nila dahil nga nag-viral yung jingle, marami din po yung mga natuwa, no? Sabi nila, dun sa isang citizen, dun sa kanilang lugar, sabi, binoto nga siya dahil naawa. So talagang ang mga Pilipino talaga 'di ba? Yung sympathy lagi ang mga Pilipino madaling sumimpatya. Yes. Kaya kapag merong nabibiktima, merong mga natatalo, merong mga inaapi. Alam mo yung mga Pilipino kahit sa mga movies natin, 'di ba? Yes. Sa mga pelikula natin o sa mga teleserye Saka po, natin. gusto talaga nila yung mga underdogs, di ba? Yan, totoo yan. Kasi parang kasama ka doon sa journey nila. Lalo na kapag yung underdog ay nagtagumpay na, di ba? So Ayun. kasi yung victory nung underdog, parang victory din ng mga sumuporta. Totoo, yun. So, ganun talaga mga Pinoy, di ba? Yes. Sa teleserye, makikita mo yan. Sa mga movies, di ba? Yan, makikita mo mga Pilipino, kung sino yung victim, nandyan yung kanilang simpatya. 'Di ba? So, ito, isang example nga yun na sinabi nung isang citizen, isang mamamayan nila dyan sa Bulacan, sa San Ildefonso, na binoto siya dahil naawa siya doon sa kanyang jingle na yon. At syempre at the same time, meron din mga nagsabi na naaliw din, no? Kaya Yes. parang pinagsama mo yung naawa, 'di ba? Tapos naaliw din, 'di ba? Tapos sabi rin ni Attorney Lawenco, yung humility. Minsan, mas gusto ng tao yung humble ka, na nangangampanya ka, at walang yabang, 'di ba? Kesa doon sa ang dami mong pinapangako, ang dami mong sinasabi, 'di ba? Pero hindi naman nangyayari. Kaya 'yun yung isa siguro no na nakita ng mga tao. At nakakatuwa rin naman dahil yun nga sinuklian naman ng bagong version. Kumbaga may bagong version na siya. At ngayon sabi niya pagkatapos ng pagiging number 1, tanungin nga natin mamaya kung number 1 nga, doon sa nangyaring eleksyon, una niyang gagawin talaga ay yung makapaglingkod
dun sa kanyang mga constituent. Okay. So wala pa ba si okay. Okay, sige. Anyway, so antabayan na natin yung ano natin, no, yung ating guest sa ating first half ng programa nating Usap-Usapan. Magpapaalala muna tayo. Babalik po tayo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-Usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. So, ready na ba si Counselor? Sige, wala na tayong oras. So, Bea, sige, tawagin na natin. Ayan, kasama po natin ngayon si Honorable Nongnong Bautista, Municipal Councilor ng San Ildefonso, Bulacan. Magandang umaga po at welcome po sa Usap-Usapan, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Ayun, nako, Sir, Councilor Nongnong, nako, tuwan-tuwa po kami una-una doon sa inyong video, no, doon sa inyong campaign, at saka doon sa inyong jingle. Paano nyo po naisip yun? Actually po ma'am, magkasama po kami nung staff ko na si John Bert doon sa aming kubo. Sabi ko, ano ba magandang jingle yung kakaiba? Sabi ko, mas maganda yung anak ko si Maria Paris, nagpapatugtog siya ng Squid Game. Okay. So sabi ko, yun ang gagamitin kong kanta. Tapos sabi ko, tinawagan ko po si Sir Kevin Martin from Hagunoy, Tune 1 Record, na sabi ko na, Sir, pwede ba ito yung kakantahin natin? Pero ang gusto ko, kauna-una mong sasabihin, parang awa nyo na, pangatlong labang ko na, sige na please naman. Aha. So yun po, nagawa na po yung jingle. So nung pinatugtog na po namin yun, nung first day of campaign po namin, marami pong natuwa, Aha. marami pong naawa, marami Aha. pong umiyak. Aha. Aha. So bago nyo Opo. naisip yung jingle na yon, kasi sabi nyo pangatlong laban nyo na, di ba? Opo. So yung mga nauna hindi nanalo. So paano nyo na ano yon? Sa tingin nyo yun ang naging problema nyo nung mga nauna? Noong pong una, siguro po ang kakulangan po na hindi po ako ganong kakilala. Mhm. So, kahit po ako'y natalo ng 2 beses, hindi po ako lumabay sa pagtulong sa kapwa. Yun po siguro yung isang factor at tumatak sa mga tao sa bayan ng San Ildefonso na kahit hindi po ako nakaupo, tumutulong sa kapwa. So paanong paraan po, Counselor? Kayo tumutulong? Kamukha po ng mga kailangan nila ng medical assistance, may mga kaibigan po tayong nagbibigay ng mga guarantee letter from national. Meron din po tayong mga personal na galing sa bulsa sa pagtulong sa nangangailangan. Nandiyan po yung nag-drive din po tayo ng ambulansya. Mhm. Yun po, ganun po. Oh, so ibig sabihin pala, Bea, wala pa yung jingle na yan, yung nag-viral. Meron na rin palang tulong na ginagawa si Counselor Yes po. Nongnong. Tama po Oo. ma'am. Bea,
Anong tanong mo kay Counselor? Alam ko, ikaw, tuwan-tuwa ka doon sa jingle ni Counselor eh. Ayun. Siyempre, tanungin natin kung ano po yung pakiramdam na nagbunga naman po ang inyong effort mula sa paggawa ng, siyempre hindi lang sa paggawa ng jingle, kundi yun na nga po, tumutulong na rin po kayo sa mga kababayan. So, ano po yung pakiramdam na nanalo po, sir? Siyempre po, masayang-masaya po talaga ako, makakapaglingkod na po ako ng dire-diretso sa bayan ng San Ildefonso. Kaya po ako, totoohanan, masayang-masaya po talaga ako. Ayun. So ngayon, Counselor, number 1 kayo, no? Doon sa mga binoto? Yes po, number 1 po. Wow, talaga namang effective talaga yung yung naging jingle ninyo. Pero sa ngayong nanalo na kayo, ano sa tingin po ninyo yung mga problema na kailangan ninyong pagtuunang pansin dyan po sa San Ildefonso? At dun Dito naman inyong po mga sa bayan kababayan? namin, yung mga kalsada po, konti lang naman po yung mga pagawain. So, kailangan po namin na ng ating butihing Mayor Gaso Galvez, saka po ni Vice Charis Cabande Galvez, napag-uusapan po namin yung mga kalsada dito at ang San Ildefonso po ay vegetable capital ng Bulacan. So tututukan po namin yung mga farmers dito sa aming bayan. So anong gagawin ninyo sa mga farmers at saka dun sa mga Meron po mga kaming gulay, isang mga interview gulayan? isang interview rin po sa amin na pag-usapan po namin na magkakaroon po kami ng pakikipag-usap sa mga farmers kung ano po yung mga problema nila dito sa aming bayan na mga dapat namin na aksyonan. Kamukha po ng pagbaba ng presyo ng gulay, na nakikita po namin doon, hindi po pagsabay-sabay ng tanim ng pananim sa aming bayan. So, iba-iba pong gulay. Hindi po pagkapanahon po ng kamatis, puro panahon ng kamatis, kaya po ito'y bumababa sa sobrang dami ng supply. Sobrang dami. So ito yung aayusin po ninyo dyan Yes sa po, San yes po. Ildefonso. Bukod syempre, Saka isa pa po, yung sa Farm to Market Road nga po, yung mga kalsada, para po mabilis makarating yung mga produkto nila sa aming pamahalihang bayan sa bayan ng San Ildefonso. Okay. So ito bang mga na ito, Counselor, may timeline po ba tayo dyan? Kung hanggang kailan natin gagawin ito? O kailan agad Meron natin? naman po, kaya lang po mag-uusap pa po kami ng Committee on Agriculture na si Konsyala Andrea Duran tungkol po dito. Aha. So ano pala kung committee kayo, Counselor? Sa ngayon po, wala pa po. Pero kung ako po ay pagbibigyan ng sangguniang bayan at ng aming butihing mayor, ang gusto ko pong kuhanin talaga is pagawain at saka po yung environment. Okay. Pagawain at environment. Bakit po Yes yung po. environment at pagawain, sir? Yun po sa pagawain para po matutukan ko po yung mga proyekto dito sa aming bayan at the same time po makahingi rin po ako sa national budget ng Pilipinas, makahingi po ako sa mga congressman, sa mga senator ng mga project na ibababa po sa aming bayan. Ayun, naman pala. Okay. So, Bea, ano pa yung mga tanong mo dyan? Alam ko marami kang tanong dyan kay Counselor Nongnong. Ayan. So, Counselor, kayo po ba ay, mukhang kayo po ay environment advocate, dahil sabi niya, pinili niya yung, Yes po. yung Committee on Environment. Ano po yung mga gusto nyong ipatupad o i-implement na mga programa o proyekto na... Dito po sa amin sa San Ildefonso, meron na po dati pa. Kumbaga, okay. palalakasin lang din po natin yung segregation po ng mga basura, yung mga plastic na bubulok, para po hindi na po tayo kung saan na dumadayo pa para magtapon. Pwede naman po yung mga nabubulok na yan, pwede rin po natin ibaon sa ating mga bakuran. Siyempre po, maiwasan na po natin. Saka po yung paggamit sana ng plastic, maiwasan po natin dito sa aming bayan. Ayun, naman pala. So, ako, Sir Nonong, ang unang-una ko talagang gustong malaman, kasi siguro yung mga nakikinig din sa atin, sabi nyo nga itong, itong jingle nyo na ito, may mga nakaisip din, pero kayo talaga yung nakaisip ko ano yung mga unang ilalagay, na mga words. Bali ma'am, actually po, ako lang po yung original. Ginaya po nila yon. Natutuwa naman ako sa paggaya nila. Nabigyan ko po sila ng magandang inspirasyon po ba? Yun po. Ano po yung original? Ano po yung... Ako po yung
Ako po yung talagang yung gumawa po nung, ako lang po yung merong ganung jingle Aha. ngayong eleksyon. So, sa Facebook po, marami pong nagsigaya na kinaya po nila yung sa akin. Okay. So pagkatapos yung gawin yun, ang dami rin. Pero dyan po ba sa inyo may gumaya din? Dyan sa San Actually, Ildefonso? meron po may gumaya po sa kalapit na bayan. Pero po sa bayan ng San Ildefonso. Kalapit na Wala bayan ng naman San po. Ildefonso. Opo, Ginaya opo. din yung jingle ninyong ganon. Opo. Nanalo po ba? Hindi ko po alam. Okay. Kasi ang unang-una, meron kasi kami nakausap na isang political strategist, ano, at nabanggit nga namin itong inyong viral jingle na ito. So parang ang dating, sinasabi niya na yung humility actually yung isa sa mga nakakatch, no, ng atensyon dun sa mga tao. Yung bang nagpapakumbaba yung isang Tama po. yung isang Tama po. kandidato. So na-feel niyo po ba yon, Ako, Councilor? ako po talaga, mas pinili ko po kahit wala pa po yung jingle na pag may invitation po ako sa mga birthday, sa mga okasyon, pag po ako pinapayagang magsalita ng may paokasyon, sinasabi ko na po yun, parang awa nyo na. Pangatlong beses ko na. Okay. So, nung dumating po yung jingle na yon, lalo pa pong dumami. Aha, Pero ayun. hindi ko po, yung wala po sigurong masama kung magpakumbaba ka at tumingin ng tulong sa mga mamamayan. Di po ba? Mhm. So, naging successful naman yung pagpapakumbaba, ano? So, Opo, syempre, tama po. Oo, at marami rin kasi yung natuwa, 'di ba, dun sa jingle na 'yon. Kaya Opo, opo. feeling namin naging magandang break din 'yon habang nagkakaroon ng mga kampanyahan, 'di ba? Sir Tama Nongnong. Oo. Okay. So, Bea, meron ka pa bang dagdag na tanong kay Sir Nongnong? Ayun. Yun yung message nyo lang po dito sa mga supporters nyo kasi, di ba? No, sabi nila, may nakita kasi akong video nyo na ngayon hindi na daw nagmamakaawa, ngayon nagpapasalamat na. Oo. Opo. Yun yung bagong Yun po. version. Yun. Yes po, tama po, tama Oo. po. O sino naman, Ah, sino po nakaisip naman noon ng bagong version? Kayo rin? kami rin po, kami rin po. Aha. So doon ano yun, pinatutugtog nyo din yan, yung bagong Yes version? po, hanggang ngayon po, nagpapasalamat pa rin po ako sa barangay. Mhm. Pupunta po ako, nagpapasalamat po. Mhm. Okay. Kung halimbawa po na, syempre, meron pa kayo susunod na termino, di ba? May mga naiisip na ba kayo na... Yun nga po ang iniisip ko simula ngayong Oo. nung pagkapanalo ko eh. Oo. Ano kaya yung susunod kong jingle sa susunod na eleksyon? Aha. Oo, kasi hindi na kayo magmamakaawa dahil nanalo na kayo, di ba? So, wala nang Opo. pagmamakaawa ngayon. Opo. Oo. So, ano na kaya ang lalamanin naman nung sa mga susunod na jingle nyo? Sir Nongnong. Puro pagsiservisyo po yon. At ako po, sabi ko nga po sa kanila, ako lang po yung may karapatan magmakaawa. Well, kailangan po nila tulong ko, hindi po sila magmamakaawa sa akin. Ako lang po yung may karapatan Ayun. magmakaawa. Aha. So kayo naman. Pero ngayon nagpapasalamat na nga kayo dun sa mga bumoto sa inyo. So kumusta Opo, naman opo. po after ng eleksyon? After ng eleksyon, po? kumusta naman po yung mga botante natin? Anong nangyari? Inano ba kayo? Kinongratulate ba kayo? Opo, masayang-masaya po sila. At sabi nila, yung 3 laban mo na to, nagbunga na lahat. Mhm. Kaya sana pagbutihan mo yung trabaho. Mm-mm. Huwag kayong kandidato na hindi na nakita pagyari na eleksyon. Kaya po ako, sabi ko nga po, buong puso ko pong paglilingkuran ng bayan ng San Ildefonso. Ayun. Hindi po sila magsisisi kung bakit ako po binoto nila. Aha. Tsaka yun nga po yung sinasabi ko, kahit pa ulit-ulit sa interview ko, hindi po sila ang magmamakaawa sa akin pag kailangan nila tulong ko. Mhm. Ako lang po yung may karapatan magmakaawa. Aha. Grabe ka, no, Councilor Nongnong. Hindi ka pang San Ildefonso lang, talagang pang buong Pilipinas yung ano mo, ha. Dumami na. Sabi ko nga, Salamat baka po. naging busy na si Sir Nongnong sa dami ng mga gustong ma-interview siya dahil dito sa nangyari sa sa jingle, 'di ba? Naging viral Opo. yung iyong jingle. Pero Sir Nongnong, sinabi mo rin na hindi naging madali para sa iyo itong journey na ito, no? Hanggang sa Opo. manalo ka. So ano ba yung mga challenges din na dinaanan mo? Yun nga po, yung dati po, nung unang laban ko, may nangangamay po ako. May nagsasabi,
Oh, hindi ka naman kilala, apelyido mo dito, bakit lumabang ka? Yun po yung isang naging determinasyon ko para pagbutihan ko po yung mga susunod na laban. Okay. Marami po, marami Oo. pong pinagdaanan. Oo. Pero hindi po yun naging hadlang para ako'y tumigil sa kagustuhan kong maglingkod sa bayan ng San Ildefonso. Siyempre may mga ano ka din, 'di ba? May mga supporters ka, may mga moral support ka. Saan Yes nanggagaling lahat 'yon? Yung mga support na 'yan, Sir Nongnong? Marami po sa mga kaibigan din po, marami. Aha. Okay, so talaga marami din mga support. Bea, may tanong ka pa Opo. kay Sir Nongnong? Ayun, syempre kasi pagka nanalo na, ang pressure naman ngayon is paano ma-maintain o kaya paano galingan pa, no? So, Opo. meron po ba kayong maibabahagi sa amin kung paano nyo po i-maintain ang inyong estado or paano pa gagalingan pa? Maliban po dun sa ma'am, mga nabanggit sabi niyo, ko sir. nga po sa inyo, kahit makibalita po kayo sa bayan ng San Ildefonso, kahit ako po ay 2 beses natalo, hindi po ako lumabay sa pagtulong. At ito po ay magdedere-derecho. Marami na rin po akong proyektong na tulungan galing po sa sarili kong kakayahan. Marami na po akong nagawang mga waiting shed. Marami na po sa bayan ng San Ildefonso, yung mga kalsada po na hindi siya talaga pwedeng pasimento ng gobyerno. Meron po akong mga kaibigan nagtulong-tulong para masimento to sa pamagitan ko. Marami na pong ganun dito sa aming bayan. Ayun naman pala. So wala naman palang problema, Bea. Kumbaga, dire-diretso po tayo. Wala pong Ah. paghinto sa pagtulong sa kapwa. Ayun. Ito parang inano lang, sinelyuhan lang, 'di ba? Yung mga ginagawang Opo, pagtulong ni Councilor Nongnong. Opo. Nakakatuwa kasi na may mga ganito, 'di ba, na mga kandidato na hindi napapansin yung mga talagang ginagawa. Pero nung nag-viral yung kanyang jingle, napag-usapan na pati yung mga nagawa noong mga nakaraan, 'di ba, Bea? Tama po, tama So, po. pero ito, yung tanong ko naman, Sir Nongnong, kasi syempre makikipag-collaborate o makikipag-cooperate. Kumusta po yung relasyon ninyo sa ating mayor dyan, si Mayor Gaso Galvez at saka kay Ako, Vice Mayor yung pong- Charisse Galvez? Kami po ni Mayor Gaso ay talaga pong tandem po kami sa pagtulong sa kapwa at ang mga konseho, pati po si Vice Mayor Charis, kami po ay magkakasangga pagdating sa serbisyo publiko sa bayan ng San Ildefonso. Okay, so ibig sabihin, walang masyadong magiging problema kasi minsan yung relationship di ba? Nung Opo. mga kasamahan natin sa konseho at saka mismo yung mga namumuno, di ba? Kapag may Opo. mga problema ay hindi na itutuloy yung mga projects, di ba? Yung mga proyekto. So at least dito, sa tingin ko naman kay Councilor Nongnong, pag tinitingnan ko parang laging nakangiti naman o baka dahil Opo. dahil doon Masarap sa po talaga viral. lagi nakangiti, hindi po tatanda. Oo, nako, sige. Nako, Sir Nongnong, maraming salamat. Medyo kasi na-late tayo kanina kaya medyo Opo. na ano yung ating oras. Pero hopefully, isa sa mga araw na ito, sir, pag naumpisahan nyo na yung mga projects nyo dyan, nako, I'm sure matutuwa yung mga constituents nyo po dyan. So, bago Opo. po kayo magpaalam, Sir Nongnong, baka may mensahe po kayo, lalo na dun sa mga inyong konstituente. Isang magandang araw po, mga mahal kong kababayan sa bayan ng San Ildefonso. Umasa po kayo na ako po ay buong pusong maglilingkod sa inyo. At hindi po kayo magmamakaawa pag kailangan nyo ng tulong ko. Ako lang po ang may karapatang magmakaawa. Okay. Ay nako, Sir Nongnong, kaya nyo bang kantahin kahit yung unang, yung mga first phrase, yung mga unang Opo. stanza? Kaya naman po. Sige nga, sir. Parang awa nyo na, pangatlong labang ko na. Tulungan nyo naman ako, si Nongnong Bautista. Sige na please naman, sa balota markahan. Number 3, si Nongnong Bautista, ang tandaan. Yun po. Nakakatuwa, napaka-good vibes talaga. Sige, anyway, nako, sana one of these days ay makita namin kayo in person, ano? Thank you po, ma'am. In person Basta kayo po magsabi talaga. lang po kayo, In- darating po ako. Ayan, in person talaga ang pagkanta, ha? Gusto Yes po, sige po, ma'am. Sige po. Anyway, maraming salamat po ulit, Councilor. Maraming salamat din po. Ayun, nako. Si Councilor Nongnong Bautista ng San Ildefonso, Bulacan. O di ba, Bea, kayang-kaya niya palang Oo kantahin? nga Talaga siya nga ang gumawa. Siyang siya talaga. Oo, siyang siya talaga.
Nako, anyway, ayan. Sa second half ng ating programa, ito, medyo titingnan naman natin ano ba ang LUWA, no, ng Local Water Utilities Administration, kung doon sa mga joint ventures agreement dun sa mga pribadong sektor para kumbaga ay magkaroon, no, ng mga tubig yung mga distrito sa bawat lugar dito sa ating bansa. Paano kaya yan sinasagawa? Sa pagbabalik ng ating programang Usap-Usapan. Pininisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang pagiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna, ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilBox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilBox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Nasa second half na po tayo ng ating programa. Katulad ng binanggit natin kanina, makakasama natin mula sa Local Water Utilities Administration o LUWA, si Attorney Jose Moises Joy Salonga, ang administrator po. So, good morning, Attorney Salonga. Good morning sa ating mga tagapakinig, Ma'am Ben, Ma'am Bea. Magandang umaga sa ating lahat.
Ayun, ayan. So, naku sir, Attorney Salonga, medyo yung pag-uusapan naman natin ngayon, problema, kung doon sa first half natin, medyo good vibes tayo dahil doon sa mga nakakatuwa, ano? Pero dito mukhang may mga problema tayo na gusto rin nating malaman. So, first, Bea, baka gusto mong magtanong muna kay Attorney Salonga. Yes, Attorney Salonga, una muna, ano po ba ang role ng Local Water Utilities Administration o LUWA para protektahan po yung ating mga consumers kapag mayroon pong problema sa serbisyo sa tubig? Okay. Ang luwa, ang mga nagtayo ang luwang nagtayo ng mga water districts sa ating bayan, no? Ang jurisdiction natin is outside of Metro Manila. Dito sa Metro Manila, MWSS ang tinatawagan sa mga problemang ganyan. Outside of Metro Manila, LUWA po ang nakakasakop. Dalawang batas na nagbibigay sa LUWA ng kapangyarihan at otoridad sa water districts na tinayo ng LUWA. Yung isa, yung PD 198, ito yung Provincial Water Utilities Act, ito yung nagtayo sa LUWA. Pangalawa, bago lang, 2023 or 2024, yung Public Service Act na nagsasabi na tinatanggal na ang Public Service Commission with regards to water distribution. At ang nilalagay in place ang LUWA. So LUWA na ang tanggulan o ang unang lunas sa mga problemang ganyan. Sa amin po kayo pwedeng magreklamo para magkaroon ng aksyon kung meron man, o kung kailangan aksyon na talaga yung problema. Aha. So, speaking of yung mga problema at saka yung mga dapat na aksyonan, no, na mga problema, alam natin na marami po, no, na mga joint venture agreement na nangyari sa pagitan ng mga local water districts natin. So, ngayon po, kasi may mga lumuluta ngayon, no, na nagkakaroon ng problema, like yung, pwede ba natin banggitin yon, Attorney Salonga? May mga bago Nasa sa inyo kasi. mo yun. Okay, so may mga bago po tayo, mga naririnig na problema. So, ilan po ba yung mga nagkaroon tayo ng joint venture agreements, yung mga local water districts natin sa kasalukuyan? Okay. There are 532 water districts throughout the country. 532 operational water districts. Sa 532 na yon, merong 104 water districts that have entered into joint venture agreements. Okay. Halo-halo yon. Yung pinakamalaking number, 74 into sa isang kumpanya. Aha. 74 water districts ang isang company na nakipag-agreements dito sa 74 water districts. Okay. So, pagka po ganito, paano ba yung mga agreement? Meron po bang mga ano yung mga inilalagay, no, doon sa agreement natin? Meron din ba mga qualifications, may mga kailangan ba, no, na hinihingi para pumasok sa ganitong programa, like yung mga joint venture na ito, yung mga pumapasok na mga pribadong sektor dyan sa LWD? Okay, ganito nangyari dyan, no? That's one thing we're trying to figure out. Kasi ang lumalabas dito sa 74 joint venture agreements, puro unsolicited proposals. So merong lumapit na kumpanya sa water district saying that maglalagak sila ng kapital, technology, and expertise para makatulong sa pagpapatakbo ng water districts na to. So with that, doon rin inayos or pinag-usapan ano ba ang dapat na qualifications ng partner na to. Unsolicited proposal eh. Okay. So hindi siya parang normal bidding procedure na gobyerno naglalagay ng parameters kung ano ang kailangan meron sa partner. Ito Okay. sila ang lumapit sa water district. Okay. At sila nagbigay ng qualifications nila using yung JV rules ng NEDA guideline, NEDA approved JV rules. Okay. So yun ang ginamit para tayo magkaroon ng mga joint venture agreements with these water districts. So, pwede po yun sa batas? Sa batas Attorney? pwede yun. Okay. JV yung ginamit. Okay. Although meron kaming reservations, but
we're still undergoing investigation on the legal aspects of these contracts. Ang ano kasi, ang problema kasi namin sa luwa, since 2013, hindi po binigay sa luwa yung mga dokumento na to, yung agreements. Aha. Meron daw mga confidentiality clauses doon sa agreement nila Aha. that prevents them from giving it to luwa. So nagtataka kami doon. Aha. Pero last April 6, nagpatawag kami ng regulatory call asserting our powers as the regulatory agency covering water distribution, especially under water districts. Hiningi po namin yon. And we're happy to say that nag-comply at nasa amin na. Okay. Binabasa namin po lahat yon. All 104 contracts. Oh. Tinitingnan namin yung patterns, Okay. kung may template ba to, ano yung mga specific provisions, anong po pwedeng gawing lunas, kung anong kailangan gawin. So we're also studying that, including yung mga financial aspects, no? Kasi hindi lang yun hiningi namin. Hiningi rin namin yung official unsolicited proposals. Ano ang binigay ng mga kumpanya nito para napapayag ang mga water districts na pumirma sa kanila. So, masusi talaga yung pag-aaral dito. And I think we're about to finish. We're about to give a report as well. Okay. So sir, yung bago yung baka may tanong si Bea, no? Bukod doon sa 74, yung mga natitira pa doon sa out of 104, no, na mga JVA na yan. Meron din ba tayo na mga naging problema doon? Meron din, no. Yung isa may problema daw sa mga contaminants, yung iba meron daw sa water pressure. So, meron nagkakaproblema halos lahat na nagka-JV. And I think that's just normal. Parang nagkakaproblema rin lahat ng water districts namin. It's a normal utility problem. Parang rin tayo dito sa Metro Manila, may problema tayo minsan sa kuryente, napuputulan, nagkakaroon ng interruption. But that's normal. Ang problema yung systemic na. Yung parang yun ang normal nyo walang tubig. That's a problem. Okay. Pero kung yung halimbawa nawalan ng tubig, na-resolve naman agad, nagkaroon ng kontaminasyon pero na-resolve naman agad, water pressure na, okay lang yon. That's fine. It's part of operating a utility. It's never going to be perfect. It's never going to be 100% reliable. But everybody's doing its best. Ang problema nga natin, if ang normal mo na may problema. That's something that needs to be fixed and resolved. Bea, may gusto kang itanong kay attorney? Ayun, attorney, kasi nabanggit niyo po kanina na itong ibang JVA or Joint Venture Agreement na tinatawag ay parang nagbigay lamang ng unsolicited proposal. Ano po ang ibig sabihin ng unsolicited proposal? Okay. Ang ibig sabihin nun, hindi naman necessarily hingi ng water district yon. No? May lumapit. So hindi sila ang private entity ang lumapit sa water district na nagpo-propose na magkaroon tayo ng partnership. Okay. So unsolicited, hindi hiningi. Di ba? Okay. Hindi hiningi ng water district. Sususugan ko lang yon, attorney Salonga. So, pagka ganito na nagkakaroon tayo ng mga ganyan, yung mga agreement, mga joint venture na ganyan, ano ba usually yung dapat o yung mga pangunahin, yung mga basic principles o agreements na usually nilalaman po dapat ng mga kasunduan kung manggagaling din po yan sa government? Meron yan aspects, no? Usually legal, technical, and financial, no? Legal, meron ka bang proper entity, juridical entity to enter? Meron ka bang mga permits and licenses to do this? No? Technical, are you capable? Technically capable? Do you have the equipment? Do you have the technology? Yung pinopropose mo ba feasible? Feasibility study? And then yung financial. Can you back it up financially? Can you really do this? Put in the capital to execute this problem, this project. So yun yung tatlo na yun. Even in sa
solicited bidding, no, pinagpapabid ng gobyerno, yun ang tinitingnan, legal, technical, financial. Sa unsolicited proposals, those are the same things na tinitingnan. You have to prove to your potential partner, in this case the water district, that you are legitimate, legal, you have the technology, and you're financially capable to execute and deliver your promises. So yun yung tinitingnan natin. Oo. Attorney, curious lang ako. Like for example nga, binanggit nyo, no, nagkakaproblema sa kontaminasyon, water pressure. Kung merong dinudulog na ganito, yung mga consumer natin, gaano katagal dapat na nare-resolve ito? Okay, it really depends on the problem, no? Yung simple problem, simple solutions. Great problems, great solutions din po yan. Doon sa iba, for example, water pressure, pwedeng pump. Ang issue mo lang dyan, available ba yung pump? Meron ba tayong kapalit dyan? Usually, it would be resolved within a day to a week. No? Yung ibang problema kung natuyuan ka ng well, diba? Okay. Walang tubig doon. Or wala kang makunang source na bago. Ang unang tanong doon, ba't hindi nyo nakita ng maaga? Diba? Ba't ngayon lang bumubuluga yung problema na yan? Diba? But the solution to that may take some time kung yun ang issue mo. Kung ang kalaban mo na nature itself, medyo mahirap yun. Pero kung technical, financial, dapat magagawa ng solusyon yan. Diba? Yun yung ano doon. So dapat day or 2 weeks, dapat within day, 'di ba? Let's sabihin na lang natin a reasonable amount of time depending on the gravity of the problem. Pero dapat matitingnan natin. Oo, yun nga. Speaking of yung gravity ng problem, sabi nyo kanina, attorney, no, kung may diferensya yung well, yung mismong pinagkukunan, so hindi ba dapat sa umpisa pa lang, dun pa lang sa pakikipag-agree, no, dun pagkakaroon mo ng joint venture, di ba dapat nakita na natin agad kung itong well na to That's ay one thing we're looking at, magpapatuloy? no? Unsolicited proposal to, so dapat nagkaroon ng masusing scoping man lang, di ba? Dapat nakita nyo na yung potential problems because kayo yung nagpo-propose. Kayo yung nagpo-propose ng partnership dito. So, mahirap sabihin na hindi ko nakita to. Kasi kayo yung nag-propose. And you were given an amount of time or kayo ang hinintay to finish your scoping and research regarding your potential partner. So ayun na nga, no, attorney, nandyan na nga yung problema na yun at talagang may problema dun sa well. So ano pwedeng maging susunod na paano natin mariresolve ba yun? Okay, that's yung wells issue just as the hypothetical problem. No? Posibleng problema yun. Ang ating ginagawa ngayon, right now, sa LUA, nagpaplana kami ng intervention. Ano ang pwede namin gawin as a government agency to step in and provide aid? Kasi ang issue nga dito, meron yung water district natin, may ka-partner na private. So pag kami naman naglagak ng kapital doon, baka nagkaroon ng benefit yung private partner, magkakaroon ako legal issues naman doon. Why am I helping a private entity? So right now, we are coming up with legal solutions so that we can step in. No, whether it's a suspension of the contract, whether kanino ba, kasi maglalabas kami ng government funds technically, since nagkaroon na sila ng partnership, hindi na kami necessarily pwedeng magbigay ng government funds sa kanila dahil dapat ang naka-backup sa kanila yung private partner. Diba? Yun yung complication dito ngayon. Yun yung problema namin. How do we help? And right now, nagbuo ako ng committee on how to find out ways to intervene dito. Yun. Kasi dapat natin maintindihan, itong investigation na ginagawa natin, kahit tumagal pa to, hindi magkakaroon ng tubig doon sa tubo nila. Kailangan meron tayong long-term solution at short-term solution. Yung short-term solution natin, yung intervention. Okay. I'm asking the government, ang higher-ups natin, to give me the authority to step in. Na makatulong talaga. As in, kung kailangan ko magpadala doon ng equipment,
para mabigyan ng tulong doon, magkaroon ng tubig doon kahit temporarily. I'm asking for that already. Kasi hindi birong mawalan ng tubig eh. Yes, totoo. Yun nga po sana, sir, ang itatanong ko sa inyo kung sakaling magkaroon nga no ng mga problema dahil nga dito sa mga ano na ito, no? Paano na yung ating mga consumers? Syempre mawawalan sila ng tubig dun sa kanilang mga lugar. And the government understands that. I mean, the investigation nga is not a solution for them to have water. Dapat ang results dito, physical, magkaroon ng tubig sila doon. And at the highest levels, this is being discussed. I'm sure magkakaroon tayo ng solutions dito and you can rest assured na tinututukan namin to para masolusyonan, mabigyan ng ng tubig doon sa mga lugar na yun. Kawawa naman, summer pa ngayon. Kaya nga, sir, kaya nga namin kayo kinausap ngayong araw. Kasi kawawa naman po yung mga kababayan natin na wala na sila talagang makuha na tubig. Yun pa naman yung talagang isa sa mga basic na mga pangangailangan natin, no? Pero sir, kasi kanina nabanggit mo, sir, na kailangan mo ng authority kasi wala kang authority. Wala po bang authority ang LUWA? No. Meron authority ang LUWA. It's additional, no? Kasi ang issue kasi dito, legal. Okay. Legal issue eh. Kasi nga, merong private entity doon. Okay. So, okay. Okay. Baka kailangan ko ng tulong sa ibang mga departamento no, na wala naman necessarily mandato ang LUWA. For example, pwede ko bang hiramin ang mga fire trucks para pan-deliver? 'Di ba? That's a solution, 'di ba? It's a whole of government approach para mag-ano doon. Yan, wala naman ako mandatong gawin 'yun. Pwede ba ako mag-uutos-utos na ibang departments? Pwede nyo ba akong tulungan dito? Can I treat this as an emergency and use emergency funds to buy new technology to provide water there? Kasi sa budget namin, hindi naman namin mandato yung ganitong klaseng intervention. So yun yung hinihingi ko. I want to treat this as an emergency. Yun. Ayun. So, yun pala, no? Ito naman short term, pero syempre meron din tayo mga long term, di ba? Long term, of course, is the revision, kung paano pa natin gagawin. Ano ba ang learnings natin dito, di ba, to move forward? Kasi di ba, kung may pagkakamali dito, paano natin hindi nauulitin ito, di ba? Kung merong mga pagkukulang, dapat maintindihan natin kung saan tayo nagkamali at paano natin ma-avoid ang ganong klaseng pagkakadapa. Totoo naman yun, attorney, ano? At saka talagang yung pangangailangan naman talaga ng tubig kasi yan talaga yung isa sa mga kailangan, no, ng mga basic necessity talaga sa buhay natin. Kaya napaka-importante po talaga. Anyway, attorney, maraming salamat po. Wala na tayong oras pero marami kaming natutunan dito sa mga pasikot-sikot na mga agreement ng LUWA at saka yung mga problema sa kasalukuyan. At hopefully po talaga, ma-resolve na ito kaagad, no? Para dun sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga at pangangailangan talaga ng kanilang tubig, lalo na ngayong summer na ito. So, attorney, baka meron ka mensahe po? Sa mga naapektuhan, sa mga nagkakaproblema at issue sa pantubig, makakaasa po kayo sa LUWA na gagawa namin ng paraan at masusunod namin yan. Makakaasa rin po tayo sa gobyerno. Ito'y pinag-uusapan at the highest levels kung paano mabibigyan ng lunas ang ating sitwasyon. So, again, maraming salamat, Ma'am Ben. Maraming salamat Ma'am Bea. And good morning. Good morning po, sir. Maraming salamat sa oras. Uulitin po, Administrator. Yes, ma'am. I understand. Ikaw ang unang nag-interview sa akin last year. So, yes. Maraming salamat. Binalikan niyo ako. Oo, talagang babalikan po namin ulit kayo, Administrator. Thank you po ulit. Thank you po. Okay. Okay. Si Attorney Jose Moises Joy Salonga, Administrator ng Local Water Utilities Administration o LUWA. O, di ba, Bea? Talagang dapat magkaroon tayo ng maayos na supply, di ba? Kasi basic talaga. Need. Opo. Oo, basic needs talaga. Isa sa mga basic needs natin talaga itong tubig, yung mga necessity, di ba? Na kailangan natin ng mga para mabuhay mabuhay ng maayos.
maayos, di ba? Okay. So, bago tayo magpaalam, baka gusto mo munang banggitin yung ating mga likers. Ayan. Yung mga milyon-milyon mong taga-subaybay, Bea. Taga-subaybay ni Miss Ben. Ayan. Shoutout po kina Shane Ruado, Carolina Remandaban, Ryan Ahmad, Bonsales Saints Sacred, Sabinada Kuya Tata Jackson, Nick Ibuna III, Elpidio Madrid Jr., Merlin Rapis Laguna, Marjun Quesada, Denz Maagad, Mark Fabi at syempre ang ating pong mga kapatid na himpilan sa probinsya, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Hingoog. Ayan. Okay. At magpasalamat na tayo, Bea, sa mga Ayan. nakasama natin. Syempre, maraming salamat sa aking co-producer na si Erwin Peñano at sa mga nakasama natin sa technical side, sa ating pong warka si Rovan Malinlin at syempre kay Rolly Bumatayo. Ayun, ang legend. The legend. Yan. Okay. Master. Sige. So, at syempre, Bea, magpapasalamat din tayo sa mga naging panauhin natin, sa mga naging guest natin ngayong umaga. Kay Councilor Nongnong Bautista ng San Ildefonso, Bulacan. Sir Nongnong, maraming salamat. At kay Attorney Jose Moises Joy Salonga, ang Administrator ng Local Water Utilities Administration. Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat sa ating mga naging tagapakinig sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo at sa ating FB live streaming ng RP1 page. Tama ba yun, Bea? Yeah. Hindi ko nakakabisado. So, Bea, thank you. Ayan, thank you sa ating pong mga tagapakinig sa uulitin. May shoutout ka ba dyan? May shoutout. May shoutout ka? Okay na po yung mga shoutout. Okay, sige. Anyway, maraming salamat po muli hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Maraming salamat po at magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no.